Miling, parang awa mo na. Itigil mo ng pambabarang sa akin. Utang na loob. Hirap na ako. At bakit ka naman gagawin yan, Craig? Ikaw ang dahilan kung bakit humina ang negosyo namin. Kung hindi sana kayo gumaya sa itinayo naming resort, di sana'y sa amin pa rin ang lahat ng mga parokyanong sa inyo na pumupunta ngayon. Miling, hindi ko pinipilit ang mga tao sa amin na magpunta. Silang may gusto nun at hindi ko intensyon na makipagkompetensya sa negosyo ninyo. Pakiusap, itigil mo na to. Baka pwedeng pag-usapan na lamang natin kung anong dapat ayusin. Hindi, Greg. Kabuhayan namin ang pamilya ko na wala. Kaya buhay mo ang gusto ko maging kapalit ng lahat. Miling, itigil mo na to. Taon 2014. Palawan. Isang huling sigaw ang narinig mula sa lalaking si Greg sa mismong harapan ng bahay nila Manang Miling bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Dulot ng matinding galit ng ginang dahil sa paniniwala na nalugi ang kanilang resort business dahil nagbukas din ng bagong resort ang lalaki, kaya binarang niya yon at tuluyan ng kinitil ang buhay. Lingid sa kaalaman ng matanda, patagong pinapanood ng 16 na taong gulang na lalaking anak ni Greg ang lahat ng nangyayari, maging hanggang sa pinakahuling sandali ng buhay ng kanyang ama. Makalipas ang maraming taon, hindi na nakabawi pa ang negosyo ng pamilya ni Manang Miling. Sa halip ay nagsunod-sunod pa ang dumating na kamalasan sa kanilang buhay. Wala na naman pala tayong bigas na isasaing para mamayang gabi. Pipoy anak, baka pwedeng bumalik ka muna sa amo mo kahit pambili lang natin ang pagkain ngayon. Sige po, Nay. Susubukan ko po. Sana makapag-advance pa ako kay boss kahit may nauna pa akong bali sa kanya. Pasensya ka na, Pipoy, ha? Ikaw tuloy ang nauubliga magbigay ng mga pangangailangan natin dito sa bahay. Hayaan mo, magkakaroon na rin ako ng trabaho sa isang resort sa bayan, kaya magiging maaluan na tayo sa mga susunod na buwan. Ano ka ba, ate? Wala yun. Pamilya tayo rito, kaya magtutulungan tayo kahit anong mangyari. Di ba, Nay? Ay, kung hindi lang nalugi yung negosyo natin noon, di sana maayos pa rin ang buhay natin ngayon. Kasalanan kasi nila Greg kung bakit tayo nalugmok sa lusak. Tapos ayan, na-stroke pa yung ama ninyo. Nagkalintik-lintik ng buhay natin simula noon. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Kapag nakapagtrabaho na po ako, hindi na kayo mamumroblema sa mga gastusin dito sa bahay. Di ba, Pipoy? Oo nga, Nay. Tsaka, pasensya na rin kung pa-extra-extra lang ang trabaho ko kay boss, ha? Hindi naman kasi madalas masira yung sasakyan niya, kaya minsan lang din niya akong tawagin para patulungin gumawa. Nako, ano bang pasensya ang pinagsasasabi ninyo? Ako nga itong nahihiya dahil kami ng tatay niyo ang dapat na tumataguyod sa inyo, pero heto't kami pa itong nagiging pabigat. Huwag niyong sabihin yan, Nay. Kahit kailan, hindi kayo naging pabigat sa amin ni tatay. Basta para sa amin ni Pipoy, gagawin namin ang lahat para matulungan itong pamilya natin. Huwag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano dyan at baka kayo naman ang magkasakit. Tama si ate, Nay. Alagaan niyo rin po yung sarili ninyo. Sige po, pupuntahan ko na lang muna si boss at susubukan kong bumali ng pera kahit para sa pang 3 araw na budget natin sa pagkain. Babalik po ako agad. Mabilis na lumabas ng pinto ang binata para magtungo sa sinasabi niyang boss sa trabaho. Tanging pag-ayos ng mga sirang makina ng sasakyan ang pinagkakakitaan ng bunsong kapatid ni Chona na si Pipoy. Ngunit madalas wala yung tanggap na trabaho. Matapos ang pagkalugi ng kanilang negosyo ay kasunod naman na na-stroke ang asawa ni Manang Miling na si Gardo. Simula noon, labis na paghihirap na ang naranasan ng kanilang pamilya. Paano, Nay? Kapag nakapagsimula na ako sa trabaho, kayo na lang po ni na Pipoy at tatay ang maiiwan dito sa bahay, ha? Mabuti na rin yon para may katuwang kayo mag-asikaso sa kanya kapag kailangan niya magbanyo o kaya naman maligo. Sigurado ka ba, anak, na gusto mo talagang magtrabaho?
Hindi ba si Pipoy ang lalaki? Kaya siya ang dapat na naghahanap buhay sa pamilya natin. Nay, di ba sanay naman ako magtrabaho kahit noon pa? Tsaka sa panahon ngayon, hindi na praktikal kung isa lang ang nagtatrabaho sa isang pamilya. Mayroon nga dyan mag-asawa pa lang at wala pang anak pero pareho sila naghahanap buhay. Tsaka, huwag niyo po akong alalahanin. Kailangan kong gawin to para sa atin. Ay, alam mo, Chona anak, lagpas 2 dekada na ang lumipas mula nung malugmok tayo sa ganitong sitwasyon. Pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Ang negosyong matagal namin pinaghirapan at inalagaan ng iyong ama, babagsak pala ng ganun-ganun lang dahil sa pamilya ng Greg na yon. Bata pa po kasi ako nun, Nay, kaya wala pa akong alam sa mga nangyari. Pero sa pagkakatanda ko, maayos nga ang buhay ng pamilya natin dati. Pero mula nung maghirap tayo, kahit nagpalipat-lipat na ako sa iba't ibang trabaho, wala pa rin nangyayari hanggang ngayon. Ay, teka, ano po ba nangyari sa negosyo niyong yun ni tatay? Kung hindi ba naman kasi malaki ang inggit nila Greg at ng asawa niya sa atin, di sana hindi sila nagpatayo ng negosyong resort na katulad din ng atin. Tuloy mula noon, lahat ng customer natin sa kanila na nagsilipatan hanggang sa lugi na nga kami ng iyong ama. Ganun po ba? Nasa na po yung Greg na yon, tsaka yung pamilya niya? Hindi ko na alam at wala akong pakialam sa kanila. Base sa narinig ko mula sa mga kapitbahay natin, itinuloy daw nung anak nila ang negosyong naiwan niya. Hindi ko na rin alam kung anong ikinamatay ng asawa niya. Basta si Greg, alam ko, patay na. Ha? Paano niyo po nalaman na namatay yung Greg tapos hindi niyo nabalitaan yung pagkamatay ng asawa niya? Hindi po ba magkakapitbahay lang kayo rito dati? Anak, totalay maraming taon na rin naman ang nakalipas. Kaya sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Binarang ko si Greg hanggang sa mamatay siya dahil sa labis na inggit at galit ko sa panggagaya nila sa negosyo natin. Matapos noon, lumipat na ng tirahan sa sentro yung asawa at anak niya hanggang sa wala na akong naging balita pa sa kanila. Nay, hindi po kaya karma na to nangyayari sa atin dahil sa ginawa niyo doon kay Greg? Alam ko naman po na may kakayahan kayong gawin yon dahil sabi niyo nga po sa amin ni Pipoy noon, may lahing mambabarang sina Lola. Hindi ako naniniwala sa karma na yan, Chona. Nagkakataon lang ang lahat ng ito dahil may dahilan. Nalugi tayo, bumagsak sa negosyo. May taong nakialam at nainggit sa atin, kaya ganon. Paano mo masasabing karma ang lahat? Ang sabihin mo, kasalanan talaga nila ang nangyari. Dahil tila tumataas na ang boses ng ina, hindi na lamang yan kinontra pa ni Chona. Sa halip ay napabuntong hininga na lamang ang dalaga at pinakalma si Manang Miling. Maya-maya pa, dumating na si Pipoy bitbit ang ilang kilo ng bigas at mga grocery na pinamili niya galing sa hiniram na pera mula sa kanyang amo. Sige nanay, hayaan na lang natin yon. Tutal patay naman na pala yung taong naging dahilan ng galit ninyo. Oh, nandyan ka na pala, Pipoy. Mabuti naman at pinagbigyan ka ng boss mo. Oo naman ate, ako pa ba? Malakas kaya ako dun. Teka, narinig kong parang nagtatalo kayo kanina. Ano meron? Ha? Wala yon. Baka napalakas lang yung boses ko kanina habang pinapaliwanag kay nanay yung tungkol sa magiging trabaho ko sa sentro. Sige na, Pipoy. Isain mo na yung bigas at nang makakain na ang tatay mo para makainom na rin ng gamot. Pupuntahan ko na muna siya doon sa kwarto at baka nagkalat na naman ang ihi niya doon sa sahig. Agad nang kumilos si Manang Miling para puntahan ang asawa sa kanyang silid. Matapos ay inasikaso na rin ng magkapatid ang mga pinamili ni Pipoy at nagsimula ng magluto ng hapunan. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap na nga ng tawag si Chona buhat sa inaplayang trabaho sa sentro. Mabilis siyang natanggap at agad na nagsimula kinabukasan. Ito na kaya yung resort na sinabi sa akin sa interview dun sa office? Teka, mukhang ito na nga. Hi miss, mukhang may hinahanap ka yata. Baka matutulungan kita. Itatanong ko lang sana kung ito ba yung resort na pagmamay-ari ni Sir Rico Gonzalez? I mean,
Nabasa ko naman yung pangalan sa labas pero baka lang kasi may magkakapangalang resort dito. Kung yun nga ang hinahanap mo, ako na magsasabi sa'yo na nasa tamang lugar ka. Maraming salamat ha. Empleyado ka rin ba rito o taga dito ka lang sa lugar na to? Arman nga pala, at your service. Hindi ako empleyado sa resort na yan. At, oo, taga dito din lang ako. Nakikita mo ba yung maliit na kubo na yon? Doon ako nakatira. Ikaw, anong pakay mo dyan? Mag-i-inquire ka ba o bagong empleyado? Chona nga pala, nice to meet you. Tama ka dun sa pangalawa mong sinabi, bagong empleyado nga lang ako rito, pero paano mo naman agad nalaman? Simple lang. Unang-una napansin ko na parang hindi ka pamilyar dito sa lugar. Pangalawa, gaya ng sinabi ko, taga rito ako kaya kabisado ko kung sino mga trabahante na labas-pasok sa resort na yan. At pangatlo, ang ganda ng pangalan mo ah. Yan ang pangalan ng babaeng siniseryosong asawahin. Joke lang. Palabiro ka pala, pero salamat ha. At least ngayon, alam kong tama yung lugar na papasukan ko. O paano? Mauna na ako ha. Baka kasi malate pa ako eh. Nakakahiya naman kung sa first day ko sa trabaho eh. Palpak ka agad. Walang anuman, Miss Beautiful. Basta kapag may kailangan ka, o kaya naman kung gusto mo lang na makakakwentuhan, nandito lang ako palagi sa labas ng resort. Dakilang tambay, pero minsan kapag maraming customer, ako nag-aasikaso sa kanila para makapag-park ng maayos ang sasakyan. Kapalit ng konting barya. Ang sipag mo naman pala. Sige na, papasok na ako. Kita na lang ulit tayo mamaya pag out ko. Bye! Matapos yun, nagmamadali ng pumasok sa gate ng resort ang dalaga. Nagpalinga-linga siya sa loob at nakita niya ang isang maliit na silid. Sa harapan noon may nakasulat na information. Akmang lalakad na sana siya patungo roon, ngunit tinawag siya ng isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng janitor. Magandang umaga po, ma'am. Kayo po ba yung bagong staff na magsisimula ngayong araw? Opo, ako nga po. San po ba yung admin office, kuya? Just call me Tisoy na lang po. Halata naman sa kulay ko, di ba? Janitor po ako rito. Tara po, sumunod ka na sa akin para masamahan kita sa admin office. Kanina ka pa po nila hinihintay doon eh. Natatawang sumunod na lamang si Chona kay Tisoy. Pakiramdam niya na wala ang kaba sa kanyang dibdib nang makausap ang kwela at palabirong janitor. Kasunod noon ay nakita na lamang niya ang sarili na masaya sa trabaho nung araw na yon. Kinagabihan, masaya siyang umuwi at ikinuwento sa ina at kapatid ang kanyang unang araw sa trabaho. Naku, Nay, ang babait ng mga kasamahan ko doon, lalo na yung janitor na si Kuya Tisoy. Sobrang palabiro at sasakit ang tiyan mo sa kakatawa. Kasundo ko na nga rin pati yung mga lifeguard eh. Ang dami pala talagang tao doon araw-araw. Aba, baka naman may bakante pa ron, ate. Irekomenda mo naman ako. Mukhang masaya magtrabaho sa ganun eh. Pipoy, naisip ko na rin yan noon pa. Kaya lang kapag nagtrabaho ka, sino makakatuwang ni nanay sa pag-aalaga dito kay tatay? Alam mo namang kailangan buhatin si tatay minsan kapag nagbabanyo o kaya sa tuwing maliligo. Kung sa bagay, sige na nga ate, dito na lang muna ako sa bahay. Masaya rin ako para sa iyo, anak. Pagbutihan mo lang ang trabaho mo at huwag mong intindihin yung mga masasamang sasabihin nila sa iyo kung sakali, ha? Oo naman po, Nay. Kaya naman ako nandun para magtrabaho at kumita ng pera, hindi para atupagin sila. Makalipas ang 2 buwan, lalo pang naging malapit sa isa't isa sina Chona at Arman. Sa tuwing break time ng dalaga ay lumalabas siya ng resort para makipagkwentuhan sa binata, sa halip na sumama sa kanyang mga katrabaho. Oo nga pala, Arman. Curious lang ako. Mahigit 2 buwan na tayo magkakilala pero wala ka pang nababanggit sa akin tungkol sa pamilya mo. Nasaan pala yung mga magulang at kapatid mo? Wala na akong nanay at tatay. Uli lang lubos. Ganon. Nag-iisang anak lang din ako. Yung mag-asawang matanda na may-ari ng tinitirhan ko na yan sa maliit na bahay, hindi ko sila kaano-ano. Nagmagandang loob lang sila dati na patirehin ako hanggang sa kanila na rin ako lumaki. Ganun ba? Sorry ha, pero kumusta ka naman ngayon? Bakit pala ayaw mong subukan mag-apply dito sa resort? Masipag ka naman at mukhang mabilidad.
Paano naman ako matatanggap dyan wala nga akong natapos. Ni isang ID at dokumento nga wala ako, kaya ayos na muna sa akin tong pagiging parking boy. Kung sa bagay, sa panahon naman ngayon hindi na tayo dapat mamili ng trabaho. Basta masaya tayo sa ginagawa natin at pinapakain tayo ng hanap buhay natin, ayos na yon, di ba? Tama ka dyan. Ikaw naman, bakit wala ka rin nababanggit sa akin tungkol sa pamilya mo? Malungkot kasi ang buhay namin. Walang interesting part kaya baka mabagot ka lang kapag yun ang naging topic natin. Bakit di mo subukan magkwento? Makikinig naman ako Sa maikling oras, ikinuwento ni Chona ang tungkol sa kanyang pamilya, maging ang nangyaring pagkalugi ng kanilang negosyo base sa pagkakasalaysay ng kanyang ina. Matapos yun, nagpaalam na siya na babalik sa trabaho dahil tapos na ang oras ng break time. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nagkamabutihan ang dalawa hanggang sa nagtapat na ng pag-ibig si Arman para sa dalaga. At dahil tuluyan na ring nahulog ang loob noon sa lalaki ay sinagot niya na yon hanggang sa ganap na silang naging magkasintahan. Muli, ipinaalam niya sa ina at kapatid ang tungkol doon. Totoo ba yan, anak? Abay, mabuti kung ganon para naman kahit papaano magkaroon ka ng inspirasyon sa trabaho. Naku, si ate parang teenager, in love na yata. Teka, sino ba yung malas, maswerteng lalaki na nasilaw sa'yo, ate? Sobra ka naman sa malas? Mabait kaya si Arman at mukhang responsable, tsaka siya yung tumulong sa akin nung nagsisimula pa lang ako sa trabaho. Pero sa totoo lang, ate, masaya pa rin kami ni nanay para sa'yo. Sana minsan, ipakilala mo naman sa amin yung boyfriend mo. Plano ko na rin naman gawin yon. Hayaan mo, pag nagkaroon ng pagkakataon, isasama ko siya rito para makilala nyo na siya. Kinabukasan, maagang pumasok si Chona dahil balak niyang makipagkwentuhan muna kay Arman habang hindi pa oras ng kanyang duty. Nang makausap ang nobyo ay nagulat siya sa ibinalita noon sa kanya. Chona, may gusto sana akong sabihin sa'yo kaya lang, baka nakakahiya. Sa akin ka pa talaga nahiya Sige na, sabihin mo na, mahal. Ano ba kasi yon? Ano kasi, aalis na yung dalawang matanda na tinitirhan ko. Lilipat na raw sa probinsya nila sa Davao. Ang problema ngayon, hindi ko alam kung saan na ako titira. Naku, kawawa ka naman, mahal. Ganito na lang, pwede ka namang sa bahay muna namin tumira. May sarili naman akong kwarto ron, tsaka mababait naman si nanay at yung kapatid kong si Pipoy. Kaya lang, kasama namin doon yung tatay ko na na-stroke. Pero huwag ka mag-alala kasi hindi naman maingay yon. Hindi na rin kasi siya nakakapagsalita Sigurado ka ba dyan, mahal? Baka naman nakakahiya sa pamilya mo. Lalo pat, wala naman akong regular na trabaho. Ano ka ba? Okay lang, mahal. Ako naman ang nagtatrabaho at kaya ko namang suportahan yung mga gastusin natin. Kaya lang, pagtitiisan mo lang muna yung kung anong meron tayo doon, ha? Oo naman, mahal. Hindi naman ako mapili sa pagkain Mahal, maraming salamat pwede bang sumabay na ako sa iyo pag uwi mo mamaya? Kung handa ka na di sige. Isasabay na kita mamaya pag uwi ko sa bahay. Tutal naman, gusto ko na rin nila makilala Natuwa naman ang lalaki sa alok na yon ng kanyang kasintahan. Kaya ng gabi ring yon, kasama na siyang umuwi ni Chona sa kanilang bahay. Naggulat naman sina Manang Miling at Pipoy sa biglang desisyon ng dalaga na magsama na sila ng kanyang nobyo. Wala na silang nagawa pa kung hindi ang tanggapin na lamang ang lalaki. Nang mga unang linggo ni Arman sa bahay nila Chona ay maayos naman ang kanyang pakikisama sa pamilya ng kanyang kasintahan. Ngunit matapos ang 2 buwan, wala pa rin siyang trabaho at tila walang balak maghanap ng anumang mapagkakakitaan. Kasabay noon ay napansin na rin nila ang kakaibang pag-uugali ng lalaki. Pasensya ka na, Arman, Pero gusto ko lang sanang itanong sa'yo, may balak ka bang magtrabaho? Abay, ilang buwan ka na rito sa bahay at parang puro paghilata at
Mag-i-standby lamang sa labas ng bahay ang inaatupag mo. Pwede ba wag niyo nga akong simulan? Hindi naman kayong pinakikisamahan ko rito eh. Baka nakakalimutan niyo, si Chonang nagdala sa akin dito at siya may trabaho. Kaya wala kayong karapatan na sitahin ako, ha? Abat, bastos ka, ah. Natural may karapatan ako dahil pamamahay ko to. At sampid ka lamang dito. Sampid? Eh hindi ba nobyo ako ng anak niyo? Paano niyo nasasabing sampid lang ako rito? Sige nga. Eh yun lang nga. Nobyo ka ng anak ko pero wala ka namang anumang naitutulong dito sa bahay. Puro pagpapalaki lang ng tiyan ang ginagawa mo. Manahimik kang matanda ka. Baka kung ano magawa ko sa'yo. Ay nako, bakit nga pala ako makikipag-usap sa taong batugan at walang pangarap sa buhay na katulad mo? Diyan ka naman lintik ka. Matapos yun sabihin ay agad nang tinalikuran ng matanda si Arman. Naiwan naman mag-isa ang lalaki na hinihingal dahil sa galit. Mabuti na lamang wala pa ron ang kanyang nobyang si Chona dahil nasa trabaho pa. Si Pipoy naman isinama ng kanyang boss para mag-ayos ng sasakyan. Kinagabihan, habang magkausap sina Chona at Arman sa sala. Nagsumbong na pala sa yung nanay mong matalak. Ano naman ngayon kung wala akong trabaho? Di ba kumikita ka naman? Kaya ayos na yon. Total, may trabaho rin naman yung kapatid mong si Pipoy, di ba? Oo nga, mahal, pero hindi ba mas mabuti kung pareho tayo may trabaho para matustusan natin yung lahat ng pangangailangan dito sa bahay? Chona, kaya lang naman kinukulang ang sinasahod mo dahil sakop na ng gastos mo tong buong pamilya mo. Paano naman tayo? Huwag mo nga lakasan yung boses mo. Baka magising si nanay at marinig ka pa. Ang sakin lang naman, sana magtulungan tayo. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagdala sa akin rito at pinatira niyo ako rito. Kaya sana tanggapin niyo kung ano at sino ako. Ikaw nga, tinanggap ko ng buong buo eh. Habang nasa kalagitnaan ng pagtatalo ang dalawa, ay biglang lumabas ng kanyang silid si Manang Miling. Narinig pala niya ang mga sinabi ng lalaki, kaya hindi niya napigilan na makisabat na sa kanilang usapan. Anong sinabi mo, Arman? Buong pamilya namin ang nakikinabang sa sinusweldo ni Chona. Abay natural. Baka nakakalimutan mo, bago ka pa dumating sa buhay ng aking anak, kami na ang prioridad niya at hindi ikaw. Bakit? Sino ka ba sa palagay mo? Yan, diyan kayo magaling. Sa pakikisawsaw sa usapan namin mag-asawa, kahit hindi naman kayo kinakausap, bigla na lang kayo nakikisabat. Asawa? Ay, lalaki, gusto ko lang ipaalala sa iyo na hindi pa kayo kasal ni Chona. Hindi mo pa siya asawa. Bakit? Saan pa ba mapupunta yun? Doon din naman, di ba? Kaya wala kang karapatang hadlangan ng desisyon namin maging tunay na mag-asawa kung gusto talaga namin. Isa pa, plano na namin magkaroon ng anak. Hindi ba, Chona? Ay, Santissima, kawawa ang magiging anak ninyo kapag nangyari yon. Kaya ngayon pa lang, Chona, ay mag-isip-isip ka na. Nay, Arman, tama na nga yan. Walang mangyayari sa usapan na to kung puro kayo sigawan at bangayan. Arman, pumasok na nga lang tayo sa kwarto. Yang asawa mong pagsabihan mo, huwag ako. Sa tanda ko lang ito may gana pa siyang bastusin ako sa mismong pamamahay ko. Ba? Kinabukasan, kasalukuyang nakastambay sa labas ng bahay si Arman at tila may malalim na iniisip nang makita siya ng biyanan na si Manang Miling. Muli kinausap siya noon, ngunit tila hindi niya nagustuhan ang sinabi ng ginang. Ay, ang sarap talaga kapag naghihintay ka lang ng pagkain na iaabot sa iyo, ano? Ano kayang pakiramdam na mayroong asawang tagapagsilbi at tagapagsustento? Kung ako yung gusto niyong paringgan ng ganyan, pues, huwag ka na mag-aksaya pa ng laway. Hindi tatalab sa akin yung pinagsasabi mo, tanda. Ang mabuti pa, alagaan mo na yung asawa mo dun sa kwarto. Hindi yung akong palaging binabantayan mo dahil kaya ko naman ang sarili ko. At bakit? Tinatamaan ka pa. Tsaka bakit naman kita babantayan, Aber? Hindi ka naman ginto para ingatan at wala naman ako mapapala sa'yo. Ganun naman pala eh. Bakit nagbubunga nga ka na naman dyan? Alam mo naman nagpapahingang tao dito sa labas. Ang sarap-sarap ng upo ko dito istorbohin mo ako. Nasa ganun silang pag-uusap nang biglang lumabas si Pipoy mula sa loob ng bahay.
Naabutan niya na nagtatalo ang dalawa, kaya inawat niya ang mga yun. Nay, ano na naman po ba yan? Palagi na lang kayo nagtatalo ni Kuya Arman. Hindi na natahimik tong bahay natin. Ewan ko ba dyan sa nanay nyo? Sobrang init ng ulo sa akin. Sa dami natin dito sa bahay, ako palagi nakikita. Huwag mo na lang sagutin, Kuya. Pasensya na. Alam naman nating tumatanda na si nanay at medyo mainitin talaga ang ulo niyan. Yan nanay mo, pagsabihan mo, wag ako. Oo nga pala, Poy Pips. Baka naman may barya ka dyan. Pangyosi man lang. Ayan, diyan ka lang talaga magaling sa paghingi-hingi. Puro pambuburaot lang ang ginagawa mo sa mga tao rito. Nay, tama na po. Ako na lang ang bahalang makipag-usap kay Kuya Arman. Pumasok na lang po kayo doon sa loob at baka kailangan kayo ni tatay. Galit na pumasok sa loob ng bahay ang ginang, saka tinapunan ng matalim na tingin si Arman. Natatawa namang inilabas lamang ng lalaki ang kanyang dila para asarin pa ang biyanan. Inabutan na rin lang siya ni Pipoy ng 20 pesos at sumunod na rin ang binata sa kanyang ina sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang araw, walang pasok sa trabaho si Chona at kasalukuyang naglalaba habang si Arman naman ay nakaupo lamang sa sala at nanonood ng TV. Biglang inoff ni Manang Miling ang telebisyon, saka namewang sa harapan ng lalaki. Ano ba naman yan? Nanonood ang tao eh. Bakit bigla mo nalang pinatay ang TV? Bastos ka talaga, matanda ka. Wala kang pinagkatandaan, no? Ikaw ang bastos at walang galang. Ang kapal na mukha mong humila-hilata riyan, ni hindi mo man lang tulungan si Chona sa paglalaba. Nag-aaksaya ka lang ng kuryente. Mabuti sana kung ikaw nagbabayad. Pabigat ka lamang dito sa amin. Tamad! Teka nga lang ha. Paano mo nasabing akong pabigat dito sa bahay? Yung asawa mo nga buong maghapon nasa kwarto lang tapos alagain pa. Hindi ba yun ang tunay na pabigat kumpara sa akin? Wala na nga silbi, hindi pa kumikilos. Hayop ka! Wala kang karapatang insultuhin ang asawa ko dahil nasa pamamahay ka namin! Teka muna, Kuya Arman. Parang hindi naman yata tama na pati si tatay idadamay mo sa gulo ninyo ni nanay. Baka nakakalimutan mo, hindi pa kayo kasal ni ate kaya hindi ka patunay na miyembro ng pamilya namin. Ayun! Nagkampihan na naman ang mga miron! Bakit, Poy Pips? Kapanalig ka na rin ba ng nanay niyong banal at santa-santita? Ha? Huwag mo nang patulan ng damuhong lalaki na yan, Pipoy. Wala tayong mapapala sa walang kwenta at walang pakinabang na tao. Habang nasa mainit na usapan, nagmamadali at takang pumasok si Chona mula sa likod bahay kung saan siya naglalaba. Teka, ano na naman bang nangyayari rito? Mahal, Nay, Pipoy. Yang magaling mong ina at kapatid ang tanungin mo, Chona. Nawalan na ako ng gana manood ng TV. Makapasok na nga lang sa kwarto. O baka naman pati dun, sundan niyo pa ako. Mga buwisit. Gigil na napabuntong hininga na lamang si Manang Miling. Saka agad na niyakap ni Pipoy at hindi na nagsalita pa. Nilapitan sila ni Chona at ipinaliwanag ng bunsong kapatid ang nangyari. Nangako naman ang babae na kakausapin ang kinakasama kapag lumamig na ang ulo noon pagdating ng gabi. Kinagabihan, habang magkatabi sa kwarto sina Arman at Chona, sinimulan nang kausapin ng babae ang kanyang kinakasama sa mahinahon na boses. Arman, mahal, alam kong iisipin mo na kinakampihan ko sila nanay at Pipoy, pero sana hindi mo nalang pinatulan si nanay kanina. Isa ka pa, Chona. Manahimik ka na nga lang dyan, wala kang alam sa nangyari. Yung nanay mo ang bida-bida at pasikat. Nanonood lang naman ako ng TV dun sa sala kanina eh. Bigla ba naman yung pinatay? Tama ba yun? Yun na nga, mahal eh. Pero kung hindi mo kasi sinagot at idinamay si tatay... Alam mo, walang patutunguhan tong usapan natin. Alam ko naman nakakampihan mo sila kasi nanay mo yun at kapatid mo si Pipoy. Anong labang ko, di ba? Hinaan mo lang ang boses mo. Anak ng teteng naman, oh. Makinig ka nga muna. Ang point ko lang naman, sana hindi mo na idinamay pa si tatay. Wala namang kaalam-alam yung tao sa nangyayaring gulo rito sa bahay eh. Hindi, Chona. Hindi pwedeng hindi madamay ang lahat na nandito sa bahay nyo. Lahat kayo dapat managot. Ha? Teka, ano bang ibig mong sabihin? Wala yun. Mabuti pa.
Matulog na lang tayo't may trabaho ka pa bukas. Bagamat nagtataka sa sinabi ng lalaki, hindi na lamang yon pinagtuunan ng atensyon ni Chona at pinili na lamang na makatulog. Habang nakahiga at nakatitig sa kisame, hindi niya maiwasan na mapaisip at tahimik na mapatanong sa kanyang sarili. Tama kaya ang naging desisyon ko na makasama si Arman? May magandang kinabukasan kayang naghihintay sa akin at ang magiging anak namin kung sakaling siya na nga ang nakatakda para sa akin. Hindi niya na inabala pa ang sarili tungkol sa isipin na yon, hanggang sa makatulog na lamang baon ang mga tanong sa kanyang isipan. Kinaumagahan, habang abala sa kanyang trabaho ay biglang nakadama ng tila kakaiba sa kanyang katawan si Chona. Agad naman yung napansin ni Tisoy na kasalukuyang naglilinis sa kanyang pwesto. Ayos lang po ba kayo, Ma'am Chona? Parang namumutla po kayo ah. Hindi ko nga po alam, Kuya Tisoy Parang bigla akong nahilo. Matapos sabihin yun, tila nawalan siya ng balanse at muntikan ng matumba. Mabuti na lamang agad siyang naalalayan ni Tisoy at pinaupo sa isang silya. Nag-almusal po ba kayo bago nagsimula sa trabaho nyo kanina, ma'am? Baka po kasi na-overfatigue na kayo. Kumain naman ako, pero parang nasusuka ko na hindi ko alam. Naku, Ma'am Chona, kailangan na siguro kitang samahan sa klinik. Sandali, tatawagin ko lang yung isa sa mga babaeng kasama mo para maalalayan ka. Mahirap na kung ako hahawak sa'yo. Baka pag-isipan pa tayo na masama ng mga makakakita. Saglit na nawala si Tisoy para tumawag ng makakatulong at ilang sandali pa nakabalik na yon kasama si Lilibeth na isa sa mga babaeng kasamahan ni Chona sa trabaho na naka-duty sa kabilang pwesto. Magkasama nilang dinala ang babae sa klinik ng resort upang masuri. Congratulations, Chona. 10 weeks ka ng buntis. Tiyak na matutuwa ang daddy ng baby kapag nalaman niya ito. Sa narinig, mas lalong namutla ang babae. Napabaling siya ng tingin kina Tisoy at Lilibeth na noon ay halos hindi rin makapaniwala. Ngunit halata sa kanilang mga muka ang labis na kasiyahan. 10 weeks? Ibig sabihin, mahigit 2 buwan na akong buntis? Naku po, Diyos ko, ayaw kong isiping panibagong problema na naman to, pero paano ko kaya sasabihin kina nanay at Pipoy ang tungkol dito? Ma'am Chona, ayos lang po ba kayo? Bakit po parang hindi yata kayo masaya sa magandang balita ni Doc? Hindi naman sa ganon, Kuya Tisoy. Nabigla lang ako, pero sa totoo lang, sobrang saya ko po talaga. Matapos sabihin ng doktor ang mga kailangan, mga hindi dapat gawin at kainin, muli na siyang sinamahan ng dalawa para makabalik sa kanyang pwesto. Nais na sana niyang umuwi noon, subalit naging maayos naman ang kanyang pakiramdam, kaya tinapos na lamang niya ang oras ng trabaho. Kinagabihan, nang makauwi sa bahay si Chona, ay agad niyang kinausap si Arman. Talaga? Ayos! Magiging tatay na pala ako! Yun na nga ang inaalala ko, mahal Ngayong magiging 3 na tayo, siguro kailangan mo nang humanap na mapapasukan na trabaho, o kaya naman kahit ano mapagkakakitaan. Eto na naman tayo Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala akong mahanap na trabaho rito. Tsaka wala akong tinapos kaya malabo matanggap ako. Sa pa may trabaho naman si Pipoy, di ba? Tapos ikaw ganun din. Siguro naman sapat na yung kinikita niyo magkapatid para sa mga gastusin natin dito sa bahay. Kahit magkaroon pa tayo ng anak. Pa-extra lang si Pipoy sa boss niya. Buti nga nitong mga nakaraang buwan sunod-sunod yung mga nagpapagawa sa kanila, kaya tuloy-tuloy din yung kita niya. Ako naman, kapag lumaki na tong tiyan ko, syempre hindi na muna ako pwede magtrabaho. Paano tayo mabubuhay? Pagpursigihin mo yung nanay mo, di ba malakas pa naman siya? Di maglabandera siya sa mga kapitbahay ninyo. Alam mo, sobra ka na talaga. Hindi ko tuloy alam kung tama ba yung desisyon ko na magsama na tayo. Ibang-iba ng pagkakakilala ko sa iyo noon kesa sa pinapakita mo ugali ngayon. Ayun! Di lumabas din ang totoo. Ngayon biglang kakampi mo na yung kampon ninyo. Tama ba? Samantalang kung tutuusin, ikaw naman ang may gustong tumirako rito kasama ka.
Bakit? Sa palagay mo saan ka dadamputin kung hindi kita inalok na dito na lang tumira sa bahay? Sa tingin mo ba may mapupuntahan kang iba? Tapos ngayon isusumbat mo sa akin yan? Galing mo rin naman. Para sa kaalaman mo, hindi ako aalis dito, lalo na ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Tandaan mo yan. Kung ganun, edi magtrabaho ka. Hindi yung sa amin ka na lang palagi umaasa. Maniwala ka sa akin, Arman. Kapag naisilang ko na tong anak natin, mas mahihirapan na tayo, kaya ngayon pa lang, maghanap ka na ng trabaho. Kahit yung mga simple lang dyan sa tabi-tabi. Nagteteng naman, oh. Susubukan ko pero hindi ako nangangako, ha. Diyan ka na nga. Magpapahangin na ako dun sa labas na mawala tong buwisit sa ulo ko. Naiinis na napapikit na lamang si Chona habang nakakuyom ang mga palad. Sa puntong yon, wala na siyang anumang ideya kung paano pakikiusapan ang kanyang kinakasama para gumawa ng paraan na maghanap buhay. Nang mga sumunod na araw, naging maayos naman ang lahat. Nanatili pa rin sa kanyang trabaho si Chona sapagkat hindi pa gaanong malaki ang kanyang tiyan. Magandang araw po, Kuya Tisoy. Mukhang bagong gupit tayo ngayon, Anong meron? Uy, salamat Ma'am Chona. Sa kauna-una ang pagkakataon may nakapansin ng bagong gupit na buhok ko. Birthday kasi ni Mrs. ngayon. Maaga akong uuwi mamaya kasi magsa-celebrate kami ng mga anak namin sa bahay. Inimbitahan ko nga po pala sila Lilibet para sumunod na lang pagtapos ng duty nila. Kung gusto niyo po, pwede rin kayong sumama sa kanila. Nako, Kuya Tisoy, kapag ginawa ko yon, baka pag uwi ko sa bahay mamayang gabi, umuusok na yung ilong ng asawa ko at baka bugahan pa ako ng apoy nun. Kaya mag-enjoy na lang po kayo at happy birthday na lang po. Ganun po ba? Ma'am, may itatanong lang sana ako sa inyo. Huwag sana kayong magagalit, ha? Bakit naman ako magagalit? Ano ba yon? Sa pagkakatanda ko kasi, ang napangasawa nyo yung dating standby dyan sa labas at naging parking boy nitong resort. Tama po ba? Oo, siya nga, si Arman. Bakit nyo naitanong? Naisip ko lang na may trabaho ba siya ngayon? Bago kasi ako magsimula magtrabaho dito, tambay na siya dyan noon pa eh. At sa pagkakaalam ko, tanging yung parkingan lang ng resort ang kinabubuhay niya. Pero mula nung umalis yung tinitirhan niya matandang mag-asawa, nawala na rin siya at ang sabi ni Lilibet, doon na raw sa inyo nakatira dahil siya nga napangasawa ninyo. Opo, ganun nga. At sa amin na siya nakatira ngayon. Tsaka, yun nga rin ang isa sa mga pinoproblema ko, Kuya Tisoy Hindi siya makahanap ng trabaho kasi bukod sa hindi naman daw nakapagtapos sa pag-aaral, wala rin siya ni anumang dokumento o kahit ID man lang. Nako, mahirap nga po yan. Lalo na ngayon na magkakaanak na kayo. Paano na po ngayon? Sino inaasahan nyo sa bahay para sa mga pangangailangan nyo? As usual, pamilyang Pinoy, tulong-tulong kahit hindi ko alam kung tulungan pa bang matatawag na wala man lang trabaho yung asawa ko at palagi lang nakatanghod sa bahay. Pero kahit papano naman may trabaho yung bunso kong kapatid, tapos ako nagtatrabaho rin naman. Napakaswerte naman pala ng asawa nyo, ma'am. Teka, kasal na po ba kayo? Pasensya na po, ang dami kong tanong ha. Tsaka medyo personal na po yata. Ayos lang. Mabuti nga't kahit papano may nakakausap ako at napagsasabihan ng mga bigat ng kalooban ko. Hindi ko kasi makausap na maayos si Arman Kapag sinusubukan ko namang kausapin siya sa bahay, ang ending, nauuwi lang kami palagi sa pagtatalo. At tungkol naman dun sa tanong mo kung kasal kami, hindi pa po. Kung sa bagay, kapag ganyan lalaki magdadalawang isip ka talagang pakasalan dahil mukhang walang pangarap sa buhay. Sinabi mo pa, ang swerte nga po ng asawa niyo sa inyo, Kuya Tisoy Kasi kahit ilan ng mga anak niyo at may mga edad na kayo, mayroon pa rin kayong panahon at oras para sa isa't isa. Ay, kailan ko kaya mararanasan na mayroong asawang uuwi na maaga galing sa trabaho para lang ipagdiwang ang birthday ko. Darating din yan, Ma'am Chona. Hintayin mo lang. Isa pa, nagsisimula pa lang naman kayo ni Arman, kaya baka wala pa sa plano niya ang lahat. Napangiti na lamang si Chona at hindi na nagsalita. Kahit papaano,
Nabawasan ang bigat na kanyang dinadala dahil sa takbo ng usapan nilang yon ni Tisoy. Hanggang ng mga oras na yun ay hindi pa rin niya alam kung paano sasabihin sa ina at sa kapatid ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Naging maayos naman ang lahat ng mga sumunod na linggo, ngunit isang araw, habang nakatambay sa paborito niyang pwesto si Arman sa labas ng bahay, muli siyang nakita ni Manang Miling at muli na naman siyang sinita. Ang sarap talaga ng buhay mo, ano? Matanong nga kita, hindi ka ba nababagot na walang ginagawa? Paganyang-ganyang ka na lang talaga. Hindi ka man lamang ba tinatablan ng hiya sa mga tao rito sa bahay na kung tutuusin hindi ka naman naming kadugo, tapos ikaw pa itong tamad at walang silbi? Ay, nako Nanay Miling, kung alam mo lang kung gaano kasarap ang ganitong buhay, wala kang iniintindi. May asawa kang masipag at higit sa lahat, pautos-utos lang ang trabaho. Sana danasin mo rin to. Hindi ko gugustuhin ang ganyang buhay kahit kailan, dahil hindi ako katulad mong batugan na tinutil. Talagang pinagmamalaki mo pa yung pagiging peste mo rito sa pamamahay namin, ha? Siyempre naman. Alam mo ba kung bakit? Dahil magkakaapo ka na. Buntis na si Chona. Hindi mo pa ba nasagap ang chismis? Sa sinabing yun ng lalaki, biglang natigilan ang ginang at napanganga sa labis na pagkabigla. Matapos ay napahawak yun sa dibdib na tila nahihirapang huminga. Oh, di nagulat ka. Huwag ka na umarte dyan. Kahit anong pagtataboy at pagpapalayas sa akin, wala ka nang magagawa. Mahabaging Diyos! Kawawa naman ang magiging anak ninyo. Kapag nagkataon, magkakaroon siya ng walang kwenta at walang silbing ama. Problema ba yun? Di kayong bumuhay sa anak namin. Tutalapon nyo rin naman yun, di ba? Isa pa, may pinagkakakitaan naman yang si Pipoy at may trabaho naman si Chona. Tsaka siyempre, idamay nyo na rin ako sa pagkakagastusan nyo. Tamang-tama naman napapalabas na ng bahay si Pipoy para sana magtungo sa kanyang boss nung araw na yon. Ngunit nang marinig niya ang pangiinsulto ni Arman sa kanilang ina, ay hindi niya na napigilan ang sarili na sumabat sa usapan. Sumusobra ka na talaga. Anong karapatan mong insultuin ang nanay namin sa harapan ko? Alam mo, Kuya Arman, kung tutuusin, hindi pa naman kayo kasal ni Ate Chona eh. Kaya pwede ka namin palayasin dito anumang oras namin gustuin. Buti sana kung may pakinabang ka. At para sa kaalaman mo, kaya namin buhayin niya magiging anak ni Ate Chona kahit wala ka. Kaya mabuti pang lumayas ka na lang dito. Ah, ganon. Lumayas pala ha. Halika nga ritong hayop ka. Mabilis na nakalapit si Arman kay Pipoy at agad na sunod-sunod na sinuntok niya ang binata. Gumanti naman yun at nagsalitan sila ng mga tadyak, sipa, suntok sa bawat isa. Hanggang sa nagawang maitulak ni Pipoy si Arman at napunta sa lugar kung saan sila madalas magsibak ng kahoy. Doon ay mabilis na nadampot ni Arman ang itak na ginagamit sa pagsisibak at itinagayon kay Pipoy. Isa ka pang pakialamero ka! Hetong sayo! Pipoy! Anak! Hayop ka, Arman! Kapag may masamang nangyari sa anak ko, hindi kita mapapatawad na demonyo ka! Susubukan pa sanang umilag ni Pipoy, subalit wala na siyang oras, kaya ipinansalag na lamang niya ang kanyang braso, at yun ang sumalubong sa itak na ipinangtaga sa kanya ni Arman. Nagtamo siya ng malalim at mahabang sugat at agad na nagdugo yun. Bumagsak siya sa lupa at halos hindi na magawa pang makalakad habang hawak ang kanyang braso na may taga. Matapos ay si Manang Miling naman ang hinarap ni Arman. Ikaw tanda, gusto mong sumunod? Damay-damay na to! Hindi kita mapapatawad! Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mong ito! Hayop ka! Demonyo ka! Wala kang kaluluwa! Huwag na huwag mo sasaktan si nanay! Ako ngarapin mo!
Sige, patayin mo ako. Tingnan lang natin kung hindi ka mabulok sa kulungan. Kung alam mo lang ang totoo, Pipoy, baka masabi mong mas demonyo pa yung nanay mo kaysa sa akin. Diyan na nga kayo bago ko pagkilitan yung mga leg nyo. Magsama-sama kayo! Matapos yun sabihin, nagmamadaling umalis si Arman at iniwan ang mag-ina na hindi alam ang gagawin. Tumawag ng saklolo si Manang Miling at agad na nagtungo sa kanilang kapitbahay na si Sonia. Inihabilin muna ng ginang sa babae ang kanyang asawa na natutulog sa kanilang silid at dali-dali niyang dinala sa pinakamalapit na ospital ang anak na si Pipoy. Samantala, habang nasa ospital at kasalukuyang naghihintay ng resulta si Manang Miling, Hayop ka talaga, Arman. Masahol ka pa sa demonyo. Kampon ka ng dilim. Hintayin mong paghihiganti ko kapalit ng mga ginawa mong ito. Nang hapon ding yun, nakauwi na sila matapos ang ilang mga pagsusuri at gamutan. Ayon sa doktor, 3 buwan ang kinakailangang ipahinga ni Pipoy bago yun makabalik sa kanyang trabaho. Nang nasa bahay na, ay biglang may naalalang itanong ang binata sa kanyang ina. Nay, ano po kayang ibig sabihin ni Kuya Arman dun sa sinabi niyang kung alam ko lang daw ang totoo baka mo sabi ko mas demonyo ka pa sa kanya. May ideya po ba kayo tungkol dun? Sa totoo lamang, anak. Hindi ko rin alam kung anong nais niyang ipakahulugan sa sinabi niyang yon. Doon ako ay gumagamit na rin ng ipinagbabawal na gamutan lalaking yon, kaya kung ano-ano na lumalabas na masasamang salita sa kanyang bibig. Dahil hindi nila parehong alam ang sagot sa tanong na yon, hindi na lamang pinansin ni Pipoy ang tungkol doon. Sa halip ay ipinasya na muna niyang magpahinga at muling nakatulog dahil pa rin sa epekto ng anesthesia. Kinagabihan, nang makauwi si Chona mula sa trabaho at nalaman ang mga nangyari, halos hindi siya makapaniwala. Agad niyang hinanap si Arman para kumprontahin, subalit hindi niya yun nakita kahit hinanap niya na sa mga kakilala. Maghahating gabi na nang dumating ang lalaki at lasing na lasing. Saan ka nang galing, Arman? Alam mo ba yung perwisyong idinulot mo kay Pipoy at yung trauma na binigay mo kay nanay? Wow, kararating ko lang tapos ganyan na agad ang bungad mo sa akin. Wala mo na bang intro? Take one agad? Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Arman. Dahil hindi biro yung ginawa mo. Naintindihan mo? Oo, alam ko, Chona. Alam ko yung ginawa ko at hindi ko pinagsisisihan yun. Dapat lang yun sa kanila kasi mga pakailamero sila sa buhay ko at sa buhay natin. Diyos ka naman, Arman. Hindi na ikaw yung lalaking nakilala ko noon. Yung taong maalalahanin, matulungin at malalim mong pangunawa. Parang sinapian ka na ng kapwa mo, demonyo. Hoy, ikaw huwag kang umastang malinis at parang walang anumang nagawang kasalanan yung nanay mo sa tanang buhay niya. Ano, sesermonan mo na lang ba ako? Hindi mo man lang ba tatanungin kung kumain na ako o kung nagugutom ba ako? So paano? Wala lang din ba sa yung ginawa mo? Alam mo bang dahil doon hindi pwede makapagtrabaho ng 3 buwan si Pipoy? Sino ngayon ang aasahan natin bukod sa akin? Ikaw? Lintik naman, Chona, Paulit-ulit na lang yung issue na yan Pwede ba? Kung ayaw mo akong pakainin, papagpahingay mo na lang muna ako at bukas tayo mag-usap. Okay? Hayop ka, Arman! Wala kang kwentang tao! Sana pala hindi na lang ikaw minahal ko't pinakisamahan. Kung alam ko magdudulot ka lang din ng matinding perwisyo sa pamilya namin. Sige na, Chona, matutulog na ako, I-record mo na lang yung mga sasabihin mo para mapakinggan mo bukas. Ay, good night, my love. At dahil walang napala si Chona sa pakikipag-usap sa kinakasama, ay labis ang inis na lumabas na lamang siya sa kanilang silid at naghihimutok na nagtungo sa sala at umupo sa mahabang upuan upang kahit papaano ay makahinga ng maluwag. Maya-maya pa, nakita siya ni Manang Miling at nilapitan siya noon. Hayaan mo na lamang muna siya ngayon, anak.
Kausapin mo na lamang kapag malamig na ang ulo ninyong pareho at hindi na siya laseng. Maling-mali ako sa desisyon ko, Nay. Hindi ko dapat dinala ang lalaking yan dito sa bahay at hindi ko na sana siya kinarelasyon pa. Ngayon tuloy halos buong pamilya natin nagdurusa na. At kung hindi lang ganyan ang kalagayan ni tatay, siguradong pati siya nadamay na rin sa problema natin sa lalaking yan. Jonah, anak, may tamang pagkakataon para sa lahat ng bagay. Isipin mo na lang na parte lang yan ang pagsubok sa inyo bilang bagong nagsasama. Huwag kang susuko kaagad, anak. Teka, Nay, bakit parang bigla yatang nag-ibang pananaw niyo dyan kay Arman? Bakit ngayon mas pinapaboran mo pa siya kesa sa amin ni Pipoy? Naisip ko lamang naman, baka tayo talaga may problema kaya nagkakaganon siya. Hayaan mo na lang muna siya. Pasasan ba't magiging maayos din ang lahat? Seryoso ba talaga kayo sa sinasabi niyo, Nay? Paano tayo may diferensya pinakikisamahan naman natin siya ng maayos? Hinahayaan na nga natin siya maghari-harian dito sa bahay, tapos magdudulot pa siya ng matinding problema. Diyos ko naman, Nay. Anak, kaya ako ganito, dahil may naisip na akong paraan para magantihan niyang walang kaluluwang kinakasama mo. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Naaalala mo ba'y nabanggit ko sa iyo dati tungkol sa ginawa ko kay Greg na nakalaban namin ng tatay mo sa negosyo? Ganoon din ang gagawin ko kay Arman nang tuluyan na siyang manahimik. Pero Nay, hindi ba kasalanan sa Diyos yung gagawin niyo? Baka mas matindi pa ang balik sa atin kapag ginawa niyo ulit yon. Jonah, anak, mamili ka. Ang kaligtasan ng lalaking yon o ang katahimikan at kapayapaan ng pamilya natin ngayon? Hindi ko po alam, Nay. Naguguluhan po ako. Kapag pinabayaan lang natin siya na gawin tayong sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya, habang buhay niya tayong ikukulong sa pagmamanipula niya sa atin. Pero kapag tinapos ko ang buhay niya, magiging maayos ng lahat. Magkakaroon na kayo ng anak, hindi ba? Ha? Paano niyo po nilaman, Nay? Nabanggit ni Arman sa akin ang tungkol doon kahapon bago nangyari ang gulo. Kaya ngayon, mas dapat ka mag-isip, Jonah. Pero Nay, paano nga po kung ganoon? Kapag tinuluyan niyo si Arman, isisilang na walang ama ang anak ko. Di hayaan mo siyang lumaking walang ama. Kesa naman meron nga, kung hindi naman maaaring tawaging ama dahil irresponsable at walang pakinabang. Kaya naman nating buhayin ang bata kahit wala ang lalaking yan. Sa mga sinabing yon ng kanyang ina, tila naguluhan si Chona. Oo, galit siya kay Arman at gusto niya na yung mawala sa kanilang landas, pero hindi sa paraan na kagaya na gusto ni Manang Miling. Kahit papaano, may mga magagandang pinagsamahan pa rin sila noon at aaminin niya na mahal niya pa rin ang lalaki. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang magsalitang muli ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, ako na munang masusunod, Jonah. Matagal na panahon ko rin pinagtiisan ang pagiging bida-bida ng lalaking yan. Ngayon ako naman, at pumayag ka man o hindi, wala ka na magagawa dahil desidido na akong barangin ang iyong kinakasama. Wala nang nagawa pa si Chona kung hindi ang matamang titigan sa muka ang kanyang ina para tiyakin kung seryoso ba yon sa kanyang mga sinasabi. At nang mapatunayang hindi nga yun nagbibiro, umusal na lamang siya ng tahimik na dasal para kay Arman. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Manang Miling na papasok na sa kanyang silid at sinabihan na rin niya na matulog na ang anak dahil may pasok pa yon kinabukasan. Nung nasa loob na ng kwarto ay sinimulan ng gawin ng matanda ang nasabing ritual ng pambabarang. Sa bisa ng mga kagamitang ito at ng itim na orasyon,
Muling ipanumbalik sa akin ang kakayanan ng itim na kapangyarihan. Ipamalas mo ang walang awang kaparusahan sa taong ihahandog ko sa inyo. Matapos banggitin ang mga katagang yun, inilabas niya mula sa lumang supot ang isang kulay itim na manika na yari sa sinunog na tela. May nakatusok din na karayom sa bandang likuran noon. Saglit na binunot niya ang pagkakabaon ng naturang karayom at muli ay itinurok yon sa noo at sa leeg ng manika. Kasunod ay kinuha niya naman ang garapon na naglalaman ng mga patay na salagubang at bulate. At nang magsimula na siyang umusal ng kakaibang orasyon, ay unti-unting umusok ang loob ng garapon hanggang sa magsikilos at nabuhay ang mga laman noon. Kagaya ng kung gaano kakabilis nakapasok sa tahanang ito, ganong ka rin kabilis maglalaho. Walang sino mang katulad mo dapat na nabubuhay sa mundong ito. Kasunod noon ay ipinagpatuloy na ni Manang Miling ang pag-oorasyon sa iba't ibang salin ng lengguwahe na sinasabayan pa ng mga pagbulong at pag-ihip sa garapon. Inilagay niya sa loob noon ang naturang manika at tinakpan matapos bugahan ng usok na nilikha gamit ang tabakong itim. Kinabukasan, nakaalis na si Chona patungo sa trabaho at nasa sala naman si Pipoy habang nagpapahinga. Pasado 9:00 na ng umaga nang lumabas sa silid nila ang kanyang ina na si Manang Miling. Oh, Pipoy anak, gising ka na pala. Nag-almusal ka na ba? Opo, Nay. Sabay po kami ni Ate Chona kanina bago siya umalis papunta sa trabaho. Kumain na lang po kayo ni Tatay. Tanghali na pala. Teka, mahatiran na nga ng pagkain yung tatay mo sa kwarto nang makainom na rin siya ng gamot. Nasaan yung mabait na asawa ko noon ng ate mo? Mukhang wala yata ron sa paborito niyang tambayan, Si Kuya Arman, nandun pa po sa kwarto. Hindi ko naman po nakikitang lumabas eh. Ang sabi ni ate kanina, masama raw ang pakiramdam. Parang may trangkaso po yata. Mabuti na yon, nang walang asungot na pakalat-kalat dito sa bahay. O siya, sige na, maiwan na muna kita rito at mag-aasikaso na ako ng pagkain namin ng tatay mo. Sige po, Nay. Ayos lang naman po ako rito. Katatapos ko lang din palitan ng gasa at benda itong sugat ko. Lihim na natatawa ang ginang matapos marinig ang sinabi ng anak tungkol kay Arman. Pakanta-kanta pa yon habang nasa kusina at naghahanda ng almusal para sa kanila ng kanyang asawa. Maya-maya pa, nagulat sila sa malakas na sigaw ni Arman. Halos sabay pa sila ni Pipoy na nagtungo sa kwarto noon para alamin kung ano ang nangyari. Ano bang nangyayari sa iyo, Arman? At para kang kinakatay na baboy riyan? Ay nako, kahit kailan talaga abala ka. Ang sakit ng buong katawan ko. Pati ang ulo ko parang kinakain sa sobrang sakit. Bigla ko na lang tong naramdaman pagkagising ko kanina. Teka, sabi ni Ate Chona sa akin kanina, pinainom ka na rin niya ng gamot Pero bakit hindi ka pa rin gumagaling? Hindi ko alam. Pero parang mas lalo pang lumala nung makainom ako ng gamot. Aray! Ay naku, Pipoy, huwag mo nang intindihin ang lalaking yan. Umaarte lang yan. Malamang gusto lang tayong maging tagapag-alaga niya. Hindi na nga ako magkanda-ugaga sa tatay mo, dadagdag pa siya. Bahala ka sa buhay mo. Sasagot pa sana si Pipoy, ngunit pinandilatan na siya ng mga mata ng ina, kasabay ng mahigpit na paghawak sa kabila niyang braso, at iginiya pabalik sa sala sa upuan. Nay naman, baka naman totoo yung sinasabi ni Kuya Arman na masama ang pakiramdam niya. Huwag ka nagpapapaniwala sa sinungaling at siraulong lalaking yon, Pipoy. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa iyo, magiging mabait ka pa rin sa kanya. Isa pa, paanong hindi sasama ang pakiramdam niya? Wala naman siguro talaga siyang sakit. Tapos uminom pa ng sandamakmak na gamot.
Sana lason na lang ang nilamon niya nang mawala na siya sa buhay natin. Dahil lang naman kay ate kaya nire-respeto ko pa rin siya, Nay. Lalo pa ngayon at nalaman kong magkakaanak na pala sila. Sinabi niya yun sa akin kanina habang nag-aalmusal kami. Tuwang-tuwa nga ako, Nay, kasi sa wakas, matapos sa mahabang panahon magkakaroon na ulit ng sanggol dito sa bahay natin. Wala namang problema sa akin kung magkakaroon ng anak ang ate mo sa lalaking yan. Isa pa, may magagawa pa ba tayo? Nandyan na yan. Sa lalaking yan ako galit na galit at walang kaamor-amor. Nay naman, sanayin niyo na lang po yung sarili niyo na pakisamahan si Kuya Arman. Oo, galit pa rin ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin, pero naisip ko na hindi dapat madamay ang bata sa sigalot na yon. At hindi maganda kung isisilang at lalaki siya na walang ama. Ay nako, pareho lang kayo ng ate mo. Para kayong mga tanga. Malalambot ang puso. Kaya kayo naloloko Basta, hindi ko gusto ang lalaking yan. Nagdala siya ng kamalasan dito sa bahay natin. Napangiti na lamang si Pipoy sa huling sinabi ng kanyang ina. Bago yun muling pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Naiwan namang mag-isa sa sala ang binata habang iniisip kung ano ang maaari niyang ipangalan sa pamangkin na nasa sinapupunan ng kanyang ate Chona. Makalipas ang ilang araw, sa halip na gumaling ay tila mas lalo pang lumubha ang kalagayan ni Arman. At kahit anong gamot pa ang inumin niya, tila wala lamang yung epekto. Nag-aalala na ako sa iyo, mahal. Halos mag-iisang linggo ka ng ganyan tapos mukhang mas lumalala pa yung sakit mo. Ano ba talagang nangyayari sa iyo? Hindi ko nga alam Bukod sa matinding pananakit ng ulo ko at mga kalamnan ko, parang hirap na rin akong huminga. Pakiramdam ko, nalulunod ako sa malalim na tubig. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung anong gagawin pero naniniwala ako na gagaling ka rin sa mga gamot basta't ituloy-tuloy mo lang ang pag-inom, mahal. Pasensya ka na, wala tayong pampacheck up. Sige lang, pero ewan ko ba, mamamatay na yata ako. Ngayon, itong noo ko naman ang sobrang sumasakit. Parang may kung anong matulis na bagay na pilit na bumabaon. Aray ko. Hindi kaya masyado ka lang maraming iniisip tungkol sa mga bagay na nangyayari dito sa bahay? Ano kaya kung kalimutan mo na muna yon? Magpagaling ka muna at magpalakas ng katawan kasi hindi rin ako makapagtrabaho na maayos dahil sa pag-aalala sa iyo Hindi na nakipagtalo pa si Arman sapagkat unti-unti na siyang nanghihina dulot ng kanyang nararamdaman. Kinabukasan, may mga tumubo na ring pigsa sa kanyang muka at leeg. May mga butas ang mga yon na naglalabas ng mabahong itim na likido. Kuya Arman, bakit may mga pigsa ka sa leeg at pisngi? Tsaka, bakit parang may mga itim na tubig? Yan ba yung nangaamoy ko? Ang baho. Hindi ko nga rin alam kung anong mga to Basta na lang, andyan na pagkagising ko kaninang umaga. Tapos nararamdaman ko na parang may mga gumagalaw sa loob. Sobrang sakit. Magsasalita pa sana uli si Pipoy, ngunit muli siyang naduwal nang makitang may mga naglalabasang bulate at salagubang sa butas ng mga sugat ni Arman. Dahil doon, tumakbo na lamang ang binata patungo sa banyo upang maglabas ng mga kinain. Nanay Miling, tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Hindi ko na kaya itong mga nangyayari sa akin. Ngunit kahit ilang ulit pa niyang tinawag ang biyanan, ay hindi yun lumabas sa kanilang silid. Sa halip ay nilakpanon ang pinto nang marinig ang mga katok ni Arman. Kasunod noon, nagsuka naman siya ng kulay itim at malapot na likido na hindi niya mawari kung ano. Ilang araw pa ang lumipas, sobrang hirap na si Arman at halos butot balat na lamang din dahil sa kawalan ng ganang kumain. Lubog na rin ang mga mata dahil sa kawalan ng tulog sa gabi, dulot ng sakit na nararamdaman. Isang araw,
Habang nasa sala na nakahiga sa katre si Arman ay hindi pumasok noon sa trabaho ang kanyang asawa. Jonah, dalhin niyo na ako sa albularyo. Parang awa mo na. Ayoko pa mamatay. Hindi pa ako handa at ayoko sa ganitong paraan lang magtatapos ang buhay ko. Hindi, Arman. Sa tingin ko wala na magagawa pang kahit sinong albularyo sa sitwasyon mo ngayon. Bakit, Jonah? Bakit ayaw mo akong dalhin sa albularyo kahit nakikita mong ganito ng kalagayan ko? Dahil ba ayaw mong malaman ko na binabarang ako ng nanay mo? Ganun ba? Ha? Teka, ano bang pinagsasasabi mo, Arman? Hindi totoo. Nagulat ka ba? Dahil alam ko ang totoo. At alam kong ang nanay mong si Nanay Miling ang gumagawa nito sa akin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ko alam? Nasa ganoon silang pag-uusap nang lumabas ng silid si Manang Miling at nakisali na rin sa kanila si Pipoy na noon ay takang-taka sa mga narinig tungkol sa sinabi ni Arman. Nag-iilusyon lamang ang lalaking yan, Jonah. Sa tingin ko ay hindi na talaga yan gagaling at hintayin na lamang natin ang kanyang kamatayan. Bakit, Nanay Miling? Natatakot ka ba na mapatunayan kung ikaw talagang bumabarang sa akin? Baka akala mo nakalimutan ko na yung ginawa mong pampabarang dati kay Itay. Nakiusap pa siya nun sa mismong harapan ng bahay mo na itigil mo na ang ginagawa mong pambabarang sa kanya. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo pa rin siya gamit ang ritual. At alam kong yun din ang gusto mong gawin sa akin ngayon, hindi ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na ba talaga? Sino ka para panutangan ako ng walang katotohanan? Sino ko? Gusto mo bang malaman kung sino ko? Ako lang naman ang kaisa-isang anak ng pinatay mo noon, na si Greg. Sa narinig, nanlaki ang mga mata ni Manang Miling at naitakip sa kanyang bibig ang isang kamay. Nagsasalitan naman ng tingin sina Chona at Pipoy at bakas sa kanilang mga muka ang labis na pagkalito. Maya-maya, tila nauutal na muling nagsalita ang matanda sa halos pabulong na boses. Greg de la Merced, ikaw ang anak ni Greg na nagpabagsak ng aming negosyo? Ano? Naalala mo na? Dahil ikaw ang sana rin sa kanyang pagkamatay. Nakatago lang ako nun. Nung nagmamakaawa si tatay sa'yo. Wala akong magawa dahil bata pa ako nun at balot ng takot. Pero malinaw sa alaala ko lahat ng mga nangyari. At para sa kaalaman yung lahat, walang intensyon si tatay na gawin kayong kalaban sa negosyo. Kayo lang ang nag-isip ng ganon dahil ang totoo, palugin na talaga ang resort niyo noon. Sinisi niyo lamang ang ama ko. Kung ganon, ikaw yung anak nila na nagpatuloy ng naiwan niyang negosyo. Ako nga, wala nang iba. Makalipas ang 2 taon matapos mong patayin si tatay, si nanay naman na namatay dulot ng labis na depresyon at kalungkutan. Kaya malaki ang kasalanan mo sa pamilya ko at sa akin, Nanay Miling. At para sa kaalaman yung lahat, si Mr. Rico Gonzales na amo ni Chona sa resort, tiyuhin ko siya. Pansamantala kong ipinagkatiwala sa kanya ang negosyong yon para may sakatuparan kong planong paibigin si Chona at makapasok dito sa tahanan ninyo. Pero ano ba talaga motibo mo? Bakit mo ako niligawan at binuntis? Anong tunay na layunin mo para sumama sa akin dito sa bahay at tumira? Simple lang. Bukod sa mahal na talaga kita, simula pa nung unang pagkikita natin, gusto ko rin gantihan kayong lahat. Narinig mo? Lahat, pati ang mga magulang mo. Pero sa tuwing maaalala ko na mali ang gagawin kong yun, idinadaan ko na lamang sa ibang paraan. Yun ay ang magpanggap na mahirap, tamad at walang pangarap sa buhay nang sa ganun ay bigyan kayo ng trauma at mas lalo kayong mamroblema sa pera, sa pagkain, sa responsibilidad, at sa lahat-lahat.
At batid ko na nagtagumpay naman ako. Ibig sabihin, plano mo pala talagang patayin ako nun kaya mo ako tinaganang itak sa braso. Hindi ko intensyon yun, Pipoy. Yun ang totoo. Nadala lang ako ng galit pero wala sa isip kong patayin ka. At gumawa na mas malala pa ron. Kaya nga umalis na lang ako matapos ang nangyari. Habang nagpapatuloy ang usapan, dahan-dahang napaupo si Manang Miling at tila blanko ang ekspresyon ng kanyang muka habang tahimik na lumuluha at nanginginig ang buong katawan. Nilapitan naman siya ni Pipoy upang pakalmahin. Unti-unti, tila himalang bumubuti na ang lagay ni Arman at gumaganda na rin ang kanyang pakiramdam. Tanda na wala na ang nararamdamang anumang masakit sa katawan. Maya-maya, si Chona naman ang nagsalita. Ibig mong sabihin, hindi totoo na nakitira ka lang sa maliit na kubo dun sa labas ng resort? At hindi rin totoo na tambay ka lang at walang trabaho? Isa lang yun sa mga pagkukunwari ko, Chona. Kailan mo ba nakita na may taong lumabas sa kubong yun? Wala naman, di ba? Dahil hindi totoong dalawang matanda na ikinuwento ko sa iyo. Sadya kong pinagawa yun bilang parte ng mga plano ko. Sa palagay mo, kung ipinaalam ko kaagad sa iyo na ako may-ari ng resort na pinagtatrabahuhan mo, paano ko mapapangatawanan yung pagkukunwari na wala akong ibang matutuluyan noon? Eh di sana hindi ako nakapasok sa pamilya niyo ngayon. Kaya pala, kabisado mo kung sino mga empleyado sa resort at alam mo agad na baguhan lang ako noon. Tama ka. Higit sa lahat ng nakasama, nakausap at naging katrabaho mo ron, alam ang plano kong ito. Muli nanlaki ang mga mata ni Chona. Doon niya biglang naalala ang pagiging mausisa at matanong ni Tisoy sa kanya nung unang araw na nakipag-usap siya sa lalaki. Yun pala ay alam na rin nila ang tungkol sa plano ng kanilang among si Arman. Matapos ang saglit na katahimikan, muling nagsalita ang lalaki, ngunit sa pagkakataong yun, wala nang anumang bakas ng galit sa kanyang tinig. Habang si Manang Miling naman ay nananatiling walang kibo at umiiyak. Ang totoo, Chona, muntik ko nang hindi to pa rin ang plano ko. Dahil una pa lang kitang makita. Minahal na kita. Kaya nga kahit anong gawin yung pagtataboy ay hindi ako umaalis dito sa bahay niyo. At totoo na gusto kong magkaanak tayo. Pero sa tuwing maaalala ko yung ginawa ng nanay mo sa tatay ko, hindi maalis sa dibdib ko yung galit at puot. Kaya para sa ikatatahimik ng puso ko, ginawa ko na lang yung paghiganti sa ibang paraan, gaya ng sinabi ko kanina. Ngayon nauunawaan ko na ang lahat. Ako nang humihingi ng tawad sa nagawa ng nanay ko sa tatay mo, Arman. Pinatawad ko na kayo dati pa. Pero kung gusto kong patayin ng nanay mo gamit ang pambabarang, nabatid kong siya naman talaga may gawa. Sige, gawin niya. Sa kamay niya nakasalalay ang pagbuga ng huli kong hininga. Matapos sabihin yon ni Arman, dahan-dahang tumayo si Manang Miling. Lumakad yon patungo sa kinaroroonan ng lalaki at lumuhod sa kanyang harapan. Matapos ay taus-pusong humingi ng tawad habang namumula ang mga mata, dala ng luha na animoy walang katapusan. Patawarin mo sana ako, Arman. Inaamin ko, nadala lamang ako ng galit noon. Inggit at maling pag-aakala. Hindi ko pinag-isipan na magiging bunga ng mga ginawa ko. At ngayon, napagtanto ko na ako rin pala mismo ang ugat ng lahat ng kamalasang nangyayari sa buhay namin. Hindi dahil nagkataon lang, kundi dahil nagkaroon ng masamang epekto ngayon ang ginawa ko noon. Binabawi ko na ang sumpa ng pambabarang na iginawad ko sa iyo. Sana'y mapatawad mo pa rin ako at bigyan ng pagkakataon. Tanging malalakas na hikbi at pagsinghot lamang nila ang naririnig sa loob ng kabahayan. Unti-unti,
Tila nagdahilan lamang na tuluyan ng nawala ang mga pigsa ni Arman sa leeg at pisngi. Nanumbalik na rin ang kanyang pangangatawan na parabang walang nangyari. Kasunod noon, iginiya niya ang matanda para tumayo, at siya na mismo ang yumakap dito. Patawarin niyo rin po ako sa lahat ng pasakit at paghihirap na idinulot ko sa pamilya niyo, Nanay Miling. Mahal na mahal ko po kayo dahil itinuring ko na kayong parang tunay kong ina. Maaari pa rin naman po tayo magsimulang muli. Matapos yon ay si Chona naman ang hinarap ni Arman. Buong higpit niyang niyakap ang kasintahan na noon ay 7 buwan ng buntis. Saka muling nagsalita ang lalaki. Naniniwala ako na lahat tayo ay may natutunan sa bawat hirap at pangit nating karanasan. Pero ang mahalaga, alam din natin kung paano muling babangon mula roon. At oo nga pala, aalis na si Tito Rico patungong Canada. Doon na siya maninirahan. Ibabalik niya na sa pamamahala kong resort na naiwan sa akin nila nanay at tatay. Plano kong gawin nating family business ang resort na yon. At ingatan kagaya ng kung paano yun inalagaan at pinagyaman ng aking mga magulang. At ikaw, Chona, mahal, hindi ka na magtatrabaho doon dahil gagawin kitang reyna ng buhay ko at ng ating magiging mga anak. Matapos yun, lalong lumakas ang iyakan sa loob ng bahay. Bawat isa ay may kanya-kanyang natutunan sa karanasan na hindi man nila hinangad ay nagdulot ng maraming imposibleng pangarap na naging posibleng matupad. Makalipas ang 2 taon, mas umunlad pa ang kanilang negosyo. Nagkaroon na rin ng 2 anak, sina Arman at Chona. Yun! Love story pala yun. Ayos! Dahil dyan, meron na naman tayong shout-out! Simulan po natin kay Monica Nieves. Hi po kay Helen Flores, kay Mirna Castro, kay Larry Gumangan from UAE. Sa napakagandang si Mary Chris Berden from Hubby Jerry Berden Sr. Hello po kay Chang John John. Sana po tama yung pagkakapronounce ko. Hi din po kay Lady Dam, kay Corazon Ingay, kay Jonah Lopez, kay Kaizeni at sa kanya pong anak. Hello po kay G, Laiko, kay Ramil Pariolin from Etibac. Hi din po kay Grace Maniego. Para po sa mga nakikinig sa Tabakeria Company from Annalyn Songkayaon. Sana po tama ang pagkakabigkas ko ng kumpanya at ng apelido. Pasensya na po kayo. Maraming salamat. Hi din po kay Zoe Agan, Zoe Seban, magkaiba pa po ba sila? Si Janice, si Lilia, si Rosemary, kay Atching, kay Mikay, from Azenso, Ozamis City. Hi po kay Joe, kay Glory, kay Christine Dordas of Tanawan, Batangas, from Patrick Dordas. Hi po kay Cristina Episcope. Hi kay Febe Ranyada, kay OFW TikToker. Hi din po kay Lian Cruz, kay Tid1 Cherir Olandio. Hi po kay Mika Balagot, kay Charlene Gumansing, kay Hilario Patra Jasmine. Hello po kay Jasmine Vicente, kay Carmen Alcantara, kay Jennifer Camacho, kay Jessica Sobremonte, Celia Tolentino. Hello din po kay Josephine Valencia, kay Vicky Abut, kay Carlo Gonzalez, Arlene Consensino. Hi po kay Mel Santarita, kay Kim Barra, kay Richel Estrovillo, kay Belen Malbas, kay Lydia Lopez, Angela J., Kat Burglar Cutie, kay Gemma De Ocampo, kay Yolanda Lopez, kay Filipina Palsario, kay Mirna Alfaro, kay Maylene Jupiter, kay Norsen TV, Maria Grace Grefalja, kay Hani Austria. Hello po kay Abigail Garcia, kay Len TV2, sa Gutierrez Family, mga insan, sa Mabini BTS from Virgie La Torre. Hi po kay Sky High from Poblacion Lambayong. Hi kay Rai, Mardy Suski, kay Nena Diones, kay Rosette Ersando, Sally Roldan, Mary Jane Rico, June Mateo, Boss. Hi po sa Reyes at Inuy Family of Yamanashi,
Japan, from Annabel Reyes. Hi po kay Ann Fuentes from Dubai at kay Lani Rogel. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.